Hello mga kapits, good day sa inyong lahat. Nagaling ko lang ng church. Matan muna before ako pumasok. Masyadong malamig. Nakakon pa yung kanin kong niluluto. Nakalimutan akong takluban sa rice cooker. Yung pagdating ko hilaw. Nilagyan ko ng plastic. Yung clear na plastic, hopefully maging okay siya pagbalik ko mamaya. Sunday ngayon dito, so maraming day off, so probably medyo maraming customer today. I'm hoping. Yesterday kasi 11 AM ako dumuti kasi nga yung kasamahan ko humingi ng favor, uwi siya ng maaga. So from 11 to 9:30 PM ako gabi. Buti medyo maraming tao, so hindi mo mararamdaman yung oras. Mas okay kasi yung gano'n kaysa yung konti lang yung dumarating na customer. Parang bagal ng oras, diba? Dito ko dumaan sa other way, hindi siya shortcut, long way. Medyo maaga pa naman, 1 pa naman yung duty ko and 12:35 pa lang naman. So mga 10 minutes nandun na ako. Napakanda lang ng tripod, nakakangalay. Kaya yung paligid ko ngayon ganito kapag tanghali dito. Tahimik talaga. Pakiba talaga sa Pinas ganitong oras, summer man or rainy day sa atin, di ba? Maraming tao lagi sa labas. Dito di masyado, talagang most of them talaga sa bahay lang. Ayan. Dito kasi karamihan din siguro may sasakyan, kaya out of town sila most of the weekends. Lalo nung summer talaga, may mga trailer silang nasa likod nila, mga camp house, mga ganon. Yun ang karamihang activity ng mga tao dito, lalo kapag summer. Basta dumating yung Friday, Saturday, Sunday, yan umaalis sila ng town, pupunta kung saan saan, sa mga lake. Yan yung mga bump, yan pasyalan talaga yan. Ngayon kasi nga winter, pero parang tapos na kasi wala, ito dadry na nga yung mga snow, nagkuko na siya. Medyo nagtutunaw-tunaw na siya. Unlike last week, talagang tuloy-tuloy yung flow ng snow. Ngayon di na masyado. Pero meron silang mga activities din kahit winter nga. Ice skating, snowboarding, yun meron sila. May mga outdoor activities pa rin sila kahit ganitong winter. Hindi naman ganun ka-boring. Yun nga lang, talagang kapag di ka makalabas, yun buti na lang. Kaya mas gusto ko pa yung magtrabaho na magtrabaho. Saka siyempre per hour yung bayad dito, so mas pabor sa akin yung ganon. Sabi ko nga kahit 10 hours kaya ko yung dumuti ng ganung oras eh.
May snow pa din, oh. Kapal-kapal pa din. Pero kasi nga, yan, may araw na silag yung araw. Kaya malamang sumalamang magtunaw to. Pakita ko sa inyo yung other side. Ayan. Yung other side. Lapit ulit ako sa work. Ayan. Ito ang paligid ko dito ngayon. Taas-taas pa rin yung snow. Nagme-melt na talaga siya. Yung pupunta talaga dito ngayon medyo, sa totoo lang, medyo pahirapan. That's the reality. Mismong amo ko sabi niya kasi ang hirap mag-hire kapag may family na involved. Pag single daw, mas madaling makapunta dito kung sa work permit, ha. Kasi nga due to housing crisis, buti na lang din yung kakambal ko, wala, single naman yun. Kaya sabi niya medyo madali. Pero kung talagang pamilyado, napakahirap talaga. Mismong Canadian na yun, ha, siya na nagsasabi. Kaya yung last vlog ko, yung title niya is pahirapan ng nakapunta dito sa Canada. Totoo po yun. Hindi na talaga basta-basta. I'm not discouraging anyone. Everybody na talaga nangangarap pumunta dito. Marami namang pathway, tsaka sa bagay nagbabago-bago naman yung kanilang policy. Pero ito nga yung binitawan ni Sir Miller na ganun talaga. Yun yung kasi nga talagang kailangan nila ng kulang sila sa bahay. Tapos ganitong season pa na winter, syempre yung ibang trabaho na seasonal, yung mga construction, yung mga nasa dairy, mga farm, seasonal yan. Yung mga nag-harvest, mga nagtatrabaho, yung mga picking, mga fruit picking, mga ganan. Ayan yung dinaanan ko. Dinumihan ko yung snow. Plat na plat siya. Dinumihan ko. So yun, yung may share ko sa inyo na talagang pray lang sa mga nag-a-apply. Pero pag nandito ka na talaga sa loob ng Canada, marami naman talagang job opportunities na naghihintay sa iyo. Talagang napakadami. Nga lang, medyo susut ka talaga sa butas ng karayom bago ka makarating dito. Pero once nandito ka na, hanggang ka naman, worth it naman talaga yung mga paghihirap and sacrifice. Maging updated lang din kayo. So if I were you, yung mag-check lagi kayo sa mga, lalo sa website ng IRCC Canada, sa mga news ng Canada, international news, dyan yung makikita talaga kung ano yung happenings, ano yung kaganapan dito, para syempre updated din kayo. Mahirap din naman kasing lumarga ng walang kasiguradaan. Syempre kasi gagastos din kayo ng pera, maglalabas kayo ng pera. Ayun na, parang gabundok na yung snow, diba? Parang chocolate hills. Ayan, puro snow yan. Ayun nga, mahirap kasing, diba, gagastos ka lang ng gagastos, tapos bandang huli ikaramihan, lalo kung dadaan ka sa agency, sa mga consultant, wala namang refundable. Hindi refundable yung mga gagastusin mo. Yun yung masakit. Kaya ang gagastusin mo dollars, hindi naman peso. Kung convert mo man sa peso, napakalaking amount, diba? Kaya medyo talagang kailangan pag-isipan nyo.
talagang magbasa, mag-research. Magandang yung one take, everything is okay na. Siyempre yung application nyo talaga, sureball dapat talaga, everything is precise, lahat talaga tugma sa experience nyo kung mag-apply ka sa work permit. Kung student naman talaga, sabi ko nga sa inyo last time yung vlog ko na puro doctoral at saka ko na lang yung masteral yung inaaprobahan nila. So yun, medyo masaklap, pero don't lose hope na there is always a way, diba? Keep fighting lang. Yung dreams nyo na makarating dito, magkakaroon din ng katuparan yan, magkakatotoo din yan talaga in God's perfect time. For now, research and just do your part and God will do the rest. Dito na ako sa work. Come to work muna. Parang dumi ng paligid namin, pero ganyan talaga. Kasi nga nilagyan ng salt, parang hindi madulas. Kasi kung wala salt yung madulas, kita niyo yung side na ito nagtutunaw na, diba? Pero next week medyo mataas ulit yung weather temperature, pero parang wala pa naman forecast ng snow. So hanggang yun, dito na lang muna tayo mga kapips. Thank you for always supporting my channel. Please keep on watching and subscribe to my channel. See you mga ka-tips. God bless you all. Bye bye. Hello mga ka-tips. Uwi na. Hindi na ako nag-gloves. Hindi naman masyadong malamig. Pakita ko sa inyo yung lalakaran ko. Medyo nakakapagod. Ay, dami ng customer today. We were surprised. We are unaware na meron palang soccer tournament ngayon. So, ang dami ng nagpuntahang busy customer kanina. Grabe, nabigla kami, dalawa lang kami. Hindi naman masama kasi naka almost $20 tip for the winter season. Summer mas maganda talaga yung bigayan, pero ngayon not bad. 1 week na nakaka-minimum naman ako ng $10. Galing makaipon na. Isipin mo yung $25 sa Pilipinas, if you will calculate it, 1,000 na yan. So yung $50 is 2,000. So kapag may $100 ka, may 4,000 ka na. Yung minimum ng 10, diba? Sa 10 days meron pang 100. 11 days yung pinapasok ko kasi 2 days off. So may $110 ka, so may almost 4,500 ka. Ganun, minimum yun. Ganda yung fan, di gaya sa work ko, and hindi naman ganun ka-pressure yung work. Pero kanina talaga naramdaman ko yung pagod. Dalawa kami, pareho kaming nagpapakiramdaman, pareho kaming may sumasakit sa amin kasi talagang the whole time na naka-duty kami is naglalakad, tumatakbo. Tapos may mga order pa na kailangan namin kunin sa in kasi may mga product kami like chicken na kinukuha pa lang. So yung kasama ko tatakbo pa kukunin yung order, and naiwan ako mag-isa, pero thank God nakasurvive naman.
Warehouse naman yung buong duty namin, 8 hours. Nakapag-take pa naman ng break. Karamihan pa naman ng order puro mga ginagawa. Yung mga ma-order sa warmer, at the same time yung ma-order din for dine-in na talagang lulutuin pa namin. Praise God, wala namang complaint. Kinakabahan din ako kanina kasi yung iba nakapila sa may warmer, yung isa couple sila, teenager. Siguro mga more than 10 minutes na naghihintay kasi nasa kaha ko yung kawork ko naman sunod nagluluto sa grill. Ituloy-tuloy yung order. Buti yung customer bago mag-payment hinintay pa yung card, so nakasingit ako sa warmer, pupunta doon. Alis na yung babae. Sabi ko, ma'am, pasensya na talaga kasi medyo dinumog kami ng customer ngayon. Buti bumalik. Pag ganun talaga mga uncontrollable situation, medyo mahirap. Lalo't dalawa lang kayo. Tapos syempre yung lutuan naman namin is hindi rin ganun kalaki. Pag nagsabay-sabay talaga order, hindi kakayanin. Yung ibang order nilagyan na namin sa microwave, sa oven namin. Yung lutuan ng pizza, dun ko na niluto yung ibang burger kasi sunod-sunod talaga. Thank God, wala namang complaint. We survived this day. Tomorrow, let's see. Tomorrow duty ko ulit, tapos Tuesday late na. Tigas na siya. Ang tigas na, parinig niyo yung tunog. Namuong snow kasi nga may mix siya ng salt and some chemicals, I think. Kaya ganito siya. That's good though kasi hindi madulas pag ganito. Nakakatakot yung kapag black ice, yung parang kulay glass, yung delikado sa kanya. Pero ito okay naman. Saka nag-winter boots pa rin ako kahit hirap nga patak ng isaw. Saka hirap yung mga sapatos ko, walang grip. Itong winter boots may grip siya, kaya dito pa lang sa nalita sa snow. Nalita sa snow. Dito na ako. Sige na lang tomorrow mga kaputs. Thank you for supporting the channel. Bye bye.